punta na natin to kasi instead na sa humarap sa hearing, i-debunk ang lahat, ipakita na wala siyang ganung yaman, ipakita ang hindi totoong nangyari ang ganyan paikutan ng pera, I mean, inflow, outflow, di ba? Sa mga ibig sabihin, yun yung naging transactions lahat. Ang transaksyon, pasok, labas, kasama yun. So yung transaksyon, 6.7 billion. Pero syempre, in-out, hindi mo na alam kung saan in-out, di ba? Pasok ulit, di ba? May pasok ulit, labas ulit, pasok, labas. Pero mga ka-clear, tandaan natin, yung mga ano lang, covered, saka yung mga suspicious transactions lang, ang inireport ng bank, no? Ng mga banks, sa AMLAC. Hindi kasama yun yung iba pang amount na lesser than that, na hindi papasok sa suspicious or covered transactions. Paano kung nagbigay ng, let's say, 450,000? Tapos, after 2 weeks, or 50,000. So, baka din na i-consider yun as suspicious. Diba? Kasi, nakaraan ng 2 buwan. So, hindi yun masasama. So, ilan talaga yung pumasok sa mga banks? Kasi ito, report lang ng bangko na covered and suspicious transactions. Di ba yung kasama yung iba? Okay, so ngayon, nadinig natin kung ano ba yung ginagawang naratibo ng mga abogado ni VP Sara na sinasabi na hindi naman yan maaaring transaksyon at nag-bloat lang, pero hindi naman napapakita. Ba't ganun? Wala sila mapakita na hindi yun ang perang pumasok kay VP Sara. Di ba? So, tuloy tayo mga kailan. Pakinggan natin ito. Bago tayo matulog. Okay. Ng pangalawang Pangulo. Kasi yung kung saan in law mismo, there is specific yung provisions po ron. Nakalagay mo doon, cash on hand, cash in bank. Hindi ba? So hindi natin maintindihan bakit ko ginawang publish bigla. Oo nga mga kakli. Kasi di ba, nilagyan naman siya dati ng cash on hand eh. Saka cash in bank. But all of a sudden, 2019, hindi. Tapos doon pumasok yung mga malalaking transaksyon ayon sa bank. Ito po AMLAC. Mga pera supposedly on hand and in bank ng ating pong pangalawang Pangulo. When in fact, prior to 2019, nag-report naman sila. Yung, di ba? Nag-report naman sila eh. Cash in bank at cash on hand. So, ano yung nagbago noong 2019 onwards? Lalo tigit, hindi naman nagbago yung sa akin. Hindi ba? Pareho naman yun eh, which requires a line item for cash deposits and cash on hand. So, tignan mo nila yung palusot. Huwag mo nila gawin bobo yung mga tao. Kung anong corrupt yung sinabi ni VP Sara, yung mga corruption daw ay hindi sa papa-accounts, tinatago ang sa mga. Again, katulad ng nakita ko natin noong Wednesday, nakikita rin mo sa mga dokumento, katulad po ng AMLAC report. Dito pala yung sinabi niya. Yung mga ninanakaw, nakikita rin sa mga dokumento. Kaya nga, di ba mga kakli, sinabi natin, bakit alam ng Vice Presidente yung modus ng isang korap? Lumalabas dito mga kakli, na itong umikot na malalaking amount, intentional niyang hindi nilagay sa bank, or rather, intentional, okay, nasa bank pala, intentional niyang hindi nilagay sa SAL-end. Or, baka may amount pang hindi talaga pumasok sa bank. Di ba? Kasi alam niya eh. Alam niya kung paano ang galawan ng mga korap. Hindi nilagay yung mga pera ng korap. Imagine niyo, bakit niya maiisip yon? Tell me, bakit niya maiisip na pag kinurakot, hindi nilalagay sa bank? So, ibig sabihin, lahat ng pumasok, ito lang mga clear ha, lahat ng pumasok na nirecord ng AMLAC, pumasok sa bank. Ibig sabihin, legal yon. Malinis yon. Diba? Kung malinis yon, pumasok, sabi nga ni Edlingao sa kanyang computation, pumasok ay 2.something billion. Bakit hindi pa rin nagmamatch sa SAL-N niya na 80 million lang ang nilagay niya halos? 80 plus million lang ang kanyang nilagay. Hindi nagmamatch sa pumasok sa bank na 2.something billion. Diba? So, kung kukunin natin ang kanyang idea na yung pera na ninakaw ng kurakot, di nilalagay sa bank. So, since ito nilagay nyo lahat sa bank,
nag-circulate, nag-inflow, outflow sa inyong bank, it means legal to. Diba? Hindi maikakaila ng mga abogado ngayon ni VP Sara na yung pumasok na nireport ng AMLAC ay mali. Diba? Hindi niya makakaila. Kasi si VP Sara mismo umamin eh. So pinapalagay niya na legal yung perang umikot. Diba? Yung nireport ng AMLAC na aabot ng 6.7 billion na transaction, pero kung isipin mo, that's 2 point something billion. Okay na, doon tayo sa 2 point something billion. Ang tanong, bakit hindi pa rin siya nag-match? Kahit saan mo pa ilagay ang item na cash na yan, di pa rin siya nag-match doon sa inireport ng banks sa AMLAC. Diba? Yun. So, paano sasabihin ng mga abogado ni VP Sara na walang kinurakot or walang ill-gotten wealth? Diba? So, malamang, totoo ang sinabi ni Digong na bilyonaryo si Bongo. Diba? Sa kanya tinatago. Diba? Okay. So, kurako. Okay. Punta tayo dyan. Sabi niya, ang kinukurakot din nilagay sa bangko. Okay? So, in other words, mga kaklear, di ba umamin si dating Pangulong Duterte na kurakot, na nagnakaw ng pondo? So, yung a little less than 200 million niya sa BPI, less than 200 million pesos sa BPI ay hindi nakaw. Okay? Hindi nakaw ah. So, nasaan yung ninakaw niyang pera? Kanino niya dinala? Ha? Kay Bongo ba? Kay Pastor Quiboloy ba? Ha? Kaya ba ang yaman-yaman ni Pastor Quiboloy? I mean, tanong lang yun ha? Kasi tayo ay humuhugot lang ng kwento ni VP Sara. Oh, hindi ko na muna babanggitin si VP Sara dahil mukhang legal lahat yung pera niya sa bangko. Kasi lahat ng pera sa bangko, legal, sabi niya. Kasi di yan dinadala dyan. So, since na nagnakaw, si dating Pangulong Duterte, saan niya dinala yung ninakaw niya? Diba? Saan niya dinala? From cash in bank, cash on hand to others. Diba? Yan ang sabi siya, from cash in bank, diba? Tapos lipat sa kamay ng iba. Kaya, ang tanong, nag-vault ba si dating Pangulong Duterte? Ito pa, mga clear. Siguro naman, napanood nyo yung Frontier. Movie, ito naman tayo, kay Frontier. Yung pera ng droga, nakalagay sa wall. Tapos, nilagyan lang ng another wall na manipis. Yung madaling anayin yun. Kaya ba sinasabi na ito ni Harry Roque, maraming anay sa bahay ni VP Sara. Sabi niya yun ha, inaanay daw ang bahay ni VP Sara. Ang anayin daw, maraming papel. Tanong lang, mga kaklira, tanong lang. Dami daw anay eh. Sabi ni Harry Roque. Yung po siguro rito sa impeachment proceedings, ang pangalawang Pangulo po, ang dapat po niyang sagutin, ano yung kwento sa likod po ng 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows, doon po sa mag-asawang Duterte Carpio, 1.5 billion kay Sara Duterte inflow accounts. Yun na mga ito kasi siya. Sabi nga, di ba, may nadinig talaga ako eksperto. Sabi niya, ano ba naman yan? Di ba? Kung wala ka namang kasalanan, ano ba naman yung i-waive mo yung karapatan mo sa bank mo? Sa bank accounts mo? Para makita na lahat ng binibigay sa'yo na report din mula sa bank ay hindi totoo. Pero ang hirap kasing i-deny yun. Kung bangko mismo ang nag-report sa AMLAC, kahit sino pa ang leader ng AMLAC, mga kaklear, kung yan ay nirequire na ilabas, ilinilabas yan. Bakit ba nila pinag-iinita yung bagong liderato ng AMLAC? Nag-iisip tuloy ako. Mga clear. Ayokong bigyan ng intriga. Kasi wala naman akong alam sa AMLAC. Di ko naman kilala. Kaya lang ako, syempre at that time, yung huling liderato ko, meron man talaga. Yung huling liderato, di ba na ako nababagalan ako? Ako for me personal ko yun. Bakit? Kasi ang dami-dami may issue about plunder. Tapos hindi siya nag-a-apply ng, at least hindi man lang yan namomoto proprio.
investigation para makapag-freeze ng assets. For me, Ngayon, kung pinalitan ito, sabi, parang kinu-question ko si liderato. Bakit? At the time, at anong tuloy natin? Bakit kayo nang gigigil sa bagong liderato ng AMLAC? Bakit? Yung dati bang AMLAC, hawak nyo? Yung dati bang AMLAC, tao nyo? Kayo mag-isip mga klip. Bakit binabanatan ang bagong liderato ng AMLAC? Kaya ba sila ganon? At ito, nag-isip lang ako mga kaklira. Kaya ba ganon si VP Sara? Nakampante? Dahil hawak niya ang AMLAC? Noon? At dahil bago, at nailabas to, nagagalit siya? Nga, sige kayo mga klip. Give me your thoughts. Diba? Binabanatan niya yung bagong liderato ng AMLAC eh. Diba? Mag-iisip tuloy kami ngayon na hawak ba nyo ang AMLAC? Sino ba nag-appoint sa dating AMLAC? Tanong natin, kaninong tao yan? Kay Vic Rodriguez ba yan? Tanong lang. Or Duterte ba yan? Kasi kahit sinong liderato ng AMLAC, mga kaklip, dapat magtrabaho ka na naaayon sa mandato mo. Wala kang kikilingan. Kasi AMLAC ka eh. Diba? Anti-money laundering ka nga eh. Kaninong tao yun? Ako nagtataka lang kasi imagine mo mga kaklip. Of all people, ba't ka galit sa bagong liderato? Di ba sasabi? Kasi bagong liderato. Imagine yung word Dahil bagong liderato, may binanggit siya dyan, di ba? Yung AMLAC, parang nangyari is nagkaroon ng connivance, parang something to that effect eh. So, ibig mo sabihin, kung hindi bago ang liderato, hindi bubuksan ng AMLAC yung records ng banks na nakaano sa kanila, na binigay sa kanila. Tandaan natin mga kaklear. Kaya nga, di ba masama ang loob ni Senator Trillanes nung nakaraan, nung presidentan si dating Pangulong Duterte. Ibinigay na yung record kay Garandang. Binanggit niya na ito'y galing sa AMLAC. Galing sa AMLAC. Na nagtutugma sa report ni Senator Trillanes regarding this. Tapos kinasuhan si Garandang, bakit? Pinabawi sa AMLAC, hindi iyan galing sa amin. Yung records na binasa ni Garandang, hindi galing ng AMLAC. Ano to? Brasuhan? Diba? Di man sa kanila galing ng, ito naman, kung di man sa kanila galing yon, di naman nila dininay na totoo yung sinabi ni Garandang. So, ganun ba? Mga clear? Kayang brasuhin? Kaya, petiks-petiks lang? Tapos ngayon nagkaroon ng bagong liderato, nagalit. Kino-question yung bagong liderato ng AMLAC. O sige, isipin nyo bakit siya. Bakit siya nagagalit sa bagong liderato? Hindi mababraso? Kayo, mga tingin nyo. Sa nakitang ito, mga negosyo, nila VP Sara, na hindi naman daw kumikita, pero bilyones ang inflow and outflow, tingin nyo ba, dapat tignan mismo ng BIR yung mga yaman nila? Kung may tax evasion ba? Obligasyon na ba? Motu proprio ng BIR i-check ito even without this impeachment proceedings. Diba?